بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang pang-21 hadith. Ang ating babasahin ngayon. Al-Hadithu Al-Hadi Wal-Ashrun. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال ang nagulat sa hadith na ito ay si Abu Amr. Ito ang kaniyang palayaw. Nabanggit na ang kaniyang palayaw ay si Abi Amrah. Ang kaniyang tunay na pangalan ay si Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu. قال sinabi niya, قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. Sinabi ng sahabi na ito, sinabi ko, O propeta, قل لي في الإسلام, sabihin mo sa akin ang Islam, ipaliwanag mo sa akin ang Islam ng paliwanag na hindi ko na maitatanong sa isang tao na bukod sa iyo. Ibig sabihin, ipaliwanag mo sa akin ng paliwanag na maintindihan ko ng husto, na hindi ko na kailangan na itanong sa isang tao bukod sa iyo. Dahil ito ay naintindihan ko ng husto. Pangalawang ibig sabihin nito ay wala akong mapagpatanungan bukod sa iyo tungkol sa Islam. Kasi habang nabubuhay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang karapat-dapat na pagtanungan sa Islam, ano yung tunay na Islam. Dahil dito, ang ating napulot dito na aral, una, kinakailangan sa isang Muslim na sikapin niya na maintindihan ng husto ang Islam para nakakasigurado na ang kaniyang pinanghahawakan ay ang real, ang tunay na Islam. Kung mayroon siyang hindi pa nalalaman tungkol sa Islam, obligado sa kanya na saliksikin niya ito, alamin niya ito, ang bagay na ito. Lalo na sa mga bagay na tinatahak, ginagawa ng bawat isa. Kung mayroon siyang hindi nalalaman doon na bagay, ano ang katayuan ng Islam tungkol dito, kinakailangan na itanong para hindi maging mapanganib ang kaniyang ginagawa. Halimbawa, ang isang tao na nagninegosyo, kinakailangan obligado sa kanya na alamin ang pamamaraan, ang batas ng Islam, ang katuruan ng Islam tungkol sa pagninegosyo. Ang taong nakapag-asawa, nagkaroon ng pamilya, kinakailangan sa kanya na alamin at saliksikin ano ang pamamaraan, ano ang katuruan ng Islam na dapat isagawa sa ating mga pamilya.
Ganon, sa ating pagsamba, yung mga samba na obligado sa atin. Halimbawa, yung mga ginagawa natin, 5 dasal sa isang araw, kinakailangan na alamin natin. Saliksikin natin ano ang tamang paraan sa pagtaguyod ng sala. Ganon. Yung akida, tungkol sa akida, kinakailangan na alamin natin ano yung tamang paniniwala sa mga arkanul iman. Papaano natin ito mapapaniwalaan sa tamang paraan, tamang paniniwala. Ito yung unang napulot natin dito. Pangalawang napulot natin dito, kapag tayo ay magtatanong, dapat piliin natin ang nakakaalam sa mga bagay na ito. Dahil ito sinabi ni Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ang nakakaalam sa bagay na yon, doon natin itanong para sigurado ang ating ginagawa, ang ating mapupulot na kaalaman. Tama ba ito o hindi? Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang karapat-dapat na pagtanungan tungkol sa Islam ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito sinabi ng sahaba na ito, ang sahabi na ito, na wala akong dapat na mapagtanungan tungkol sa Islam na isang tao bukod sa iyo. Sa mga oras na ito, ganon. Sino yung kapalit ng mga nabi, mga rasul? Ang mga ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Dapat sa kanila tayo magtanong. Ano ito? Ano yung katayuan ng Islam? Ano yung katuruan ng Islam tungkol dito? Para nakakasigurado tayo sa ating kaalaman, sa ating matututunan na kaalaman. Tama ba ito o hindi? Kapag ito ay hindi mo ito ginawa, ay may pananagutan ka sa kabilang buhay. Kapag ikaw ay nagkakamali, halimbawa kung ikaw ay nagkakamali tapos hindi ka nagtanong sa mga nakakaalam, sa mga tao siya maalam sa Islam, kagaya ng mga ulama, talagang mayroon kang pananagutan. Kung mayroong mga bagay na hindi mo na isagawa sa tamang paraan kasi may katuruan ng Islam tungkol sa pagsaliksik ng kaalaman. Yan. Ano naman ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ano ang kanyang isinagot sa katanungan ng sahabi na yun? Sabi niya, "Qul," sabihin mo, "Amantu billahi thumma istaqim." Rawahu Muslim. Ito napakaiksing sagot, ngunit saklaw ang buong Islam. Buong Islam. Sabi ng propeta, sabihin mo, "Amantu billah." Nananampalataya ako kay Allah. Pinaniniwalaan ko si Allah. Yan, amantu billah. Ibig sabihin, kailangan na bigkasin ng dila. Kasi ito yung Islam, ito yung iman, bibigkasin ng dila at paniniwalaan ng puso. Paniniwala ng puso. Bibigkasin mo na pananampalataya kay Allah. Paano yung pananampalataya kay Allah? Lahat ng kaniyang sinasabi, lahat ng kaniyang ipinag-utos, sasabihin natin na ako ay naniniwala tungkol dyan. Sinabi ni Allah na ang Quran ay kaniyang kitab, paniniwalaan natin ang kitab na ito, sasabihin natin, sinabi na ni Allah na si Muhammad ay isang propeta, ito paniniwalaan natin. Ibig sabihin, lahat ng nabanggit sa Quran
dapat paniwalaan natin. Ganon din ang propeta, dahil sinabi na ni Allah na ang propeta ay kaniyang sinugo, dapat paniwalaan natin at lahat ng kaniyang sinasabi at lahat ng kaniyang ipinagbabawal, kahit hindi ito nabanggit sa Quran, ay sapat na paniwalaan natin dahil sinabi ni Allah na sugo niya ang propeta, rasul niya ang propeta. Dahil dito, sapat na ito na dalil. Bibigkasin natin at paniniwalaan ng ating puso ang kaisahan ni Allah, paniniwalaan natin at sasabihin natin, bibigkasin natin ang kaisahan ni Allah. La ilaha illallah. Pagkatapos na yon, binigkas ng dila at pinaniwalaan ng puso, isusunod natin, thumma istaqim, pagkatapos magpakatuwid ka sa kaniyang daan, huwag ka lumihis, huwag ka lumabas sa kaniyang daan, dahil ito ay pinaniniwalaan mo na ito ang tuwid na daan, ito ang pinaniniwalaan mo na tama, huwag ka lumihis dito. Magpakatuwid ka. Dahil dito, kinakailangan na bantayan mo ang sarili mo. Oras-oras, minuto-minuto, para hindi ka mawala sa daan na ito. Ito yung isasagawa mo. Dahil dito, ang Islam, ang iman ay binibigkas ng dila, pinaniniwalaan ng puso, isasagawa natin. Isasagawa natin. Ito yung tinatawag na thumma istaqim, magpakatuwid. Sa pananalita, kinakailangan na matuwid ang pananalita mo sa kapwa mong tao, kahit sino man, kinakailangan na matuwid ang pananalita mo. Huwag mo dayain ang isang tao tungkol sa pamagitan ng dila, pamagitan ng sasabihin mo, sa pamagitan ng mga kalima na binibigkas mo. Ganito, thumma istaqim, sa pag-isip, kailangan na maging matuwid ang pag-isip mo. Ingatan mo, huwag lumihis ang kaisipan mo mula sa daan na ito. Ang puso mo, kinakailangan na maging matuwid. Ang pagmamahal mo, kinakailangan na nasa tuwid na landas. Huwag lumihis ang pagmamahal mo, pag-ibig mo. Ang pagkatakot mo, kinakailangan na bantayan mo. Huwag ka matakot sa mga bagay na hindi dapat katakutan, sa Allah lamang. Yung tinatawag na tawakkul, yung mga tawakkul, yung mga kaugalian, mga katangian, kailangan bantayan mo ang mga kaugalian mo, mga katangian mo, ang mga isinasagawa mo, kailangan na nasa tuwid na landas. Ang mga ibada, pagsamba kay Allah, kailangan na lahat matuwid. Sa pag-isip, matuwid. Sa pananalita, matuwid. Sa gawa, matuwid. Paano ka magiging matuwid? Kapag isinasagawa mo ang mga ipinag-utos ni Allah at iniiwasan mo ang kaniyang mga ipinagbabawal. Kapag ito ay ginagawa mo, na magiging kamatuwid o kaya nasa tuwid na landas ka. Ito yung maana ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, thumma istaqim. Ito ang tunay na Islam. Dahil dito mga kapatid, mga sister, tulad ng sinabi natin, napakaiksing sagot, ngunit saklaw ang buong Islam. Hanggang dito lamang mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.